lamang po pala sa mga malalamig na klima pwede magtanim at magpayabong ng strawberries. Nagagawa rin yan ng smart at indoor farm na ibibida nito si Laila. Lumarga siya sa Balagtas, Bulacan para ipasilip sa atin yan. Laila, good morning kapatid. Ano ba ang vertical farm at paano sila nakakapagpatubo ng malalaki at malulusog na strawberries dyan? Good morning! Morning! Good morning! Morning! Diyan, kasi high-tech, yung pamamaraan kung paano sila magpatubo ng strawberries dito. Medyo ibibida ko lang itong kung saan tayo nandito ngayon. Nandito tayo ngayon sa Balagtas, Bulacan. Ito ang tinatawag na IntelliFarm. Very intelligent. Mas intelligent pa sa akin. Charing! Bakit? Kasi kung mapapansin nyo, ayan o, vertical yung ating nakikita ngayon. Ito ang pinakang kauna-unahang vertical strawberry farm sa buong Pilipinas. Pero bukod dyan, Mama Dems at mga kapatid, alam nyo ba na itong IntelliFarm ay gumagamit ng controlled environment. Ayan, ang mga strawberry. Ayan, pulutin lang natin kasi gusto ko ipakita sa inyo. Gumagamit sila ng controlled environment agriculture. Anong ibig sabihin nun? Imbis na nasa labas tayo, nakakontain tayo sa isang space na may aircon. Grabe. At alam mo ba, ang temperature dito, Mama Dims, minimimic din niya yung weather na suitable para magpatubo ng strawberry. Tapos, different times of the day, nag-iiba-iba rin yung temperatura. Parang nasa labas ka rin, no? Hindi ba? So, bongga. Maganda rin tong controlled environment agriculture kasi since enclosed tayo, kita nyo, di ba? Naka-safety gear, tawag dito, sanitize. Dapat pumasok pa nga kami sa air shower na tinatawag para sigurado na yung malinis tayo and sanitized ang lahat ng papasok dito kasi dito sa loob dahil controlled ang environment mo, walang mga insekto, walang mga peste, ipis, daga, wala, kaya sure kang malinis ang inyong strawberry. Okay, kausapin natin Sir Mau Salinas, ang ating farm manager. Good morning, Sir Mau. Good morning, ma'am. Sir, nalaglag. Hinog na. Hinog na. Pwede na ba itong kainin mamaya? Actually, pag mga ganyan nalaglag, class B tawag namin. Ano ibig sabihin nun? Hindi namin siya mambinibenta. Hindi, pinakainin na lang ni tita yan. Di ba? Malinis naman na sa head, di ba? Malinis na, yes. Kasi sabi mo nga, walang any pest Yes, dito. yes. Sir, kwentuhan mo kami. Paano bang konsepto? Hydroponics po ba itong nakikita ko dito? Tama kayo, ma'am. Hydroponics to. So, wala po tayong soil. Ang gamit lang po natin is tubig. Doon po nakahalo yung nutrients ng plants. Tapos sir, itong mga ilaw na to, bakit iba-iba yung kulay? So, sa spectrum po kasi ng light, ang white light po kasi is full spectrum kung tawagin natin. So, Okay. lahat po ng kulay meron ng white light. So, ngayon po, itong mga red, blue, yellow, yan lang po talaga ang kailangan ng halaman. Okay. So, para maging efficient tayo pagdating sa electricity, sa energy, kukunin lang natin kung ano yung kailangan natin. Ano sir ang advantage ng controlled environment agriculture versus yung nasa labas? So ma'am, sa controlled environment agriculture, unang-una ma'am is yung food security. Wala tayong problema sa mga bagyo. Wala tayong, hindi tayo ma'am Hindi masisira ang mga pananim. Yes. Okay. Especially sa mga peste rin, hindi tayo prone na maubos yung mga tanim natin at mawalan ng ani dahil sa mga peste. Ayun. At isa pa niyang advantage ma'am is sobrang linis talaga ng mga produce natin dito. Masarap. Okay, sir. Pero, anong klaseng strawberry itong tinitikman ko? Kasi maraming variety of strawberry. Huwag kayo kain ng strawberry lang, ha? Alamin yung variety. Anong variety nito, sir? So yung variety namin ma'am ngayon is tinatawag namin Portola. So it's from Spain. Na-import namin yung seedlings galing sa isang company sa Los Angeles, California. Masarap. Yes. So ito ay tinatawag natin long day. So gising siya from 6 a.m. to 10 p.m. Bukas yung ilaw namin dito. Natutulog lang siya from 10 p.m. to 6 a.m. I see. Pero, sir, ano naman ang pagkakaiba nito dun sa ibang strawberries na natitikman natin dito sa Philippines? Yeah. So yung Portola, mas kilala siya bilang juicy, mas malaki. Totoo ka naman dyan. Ito Tapos, yung class D, kaya maliit. mas maganda pero yung nakita kulay niyo niya. naman, di ba, malalaki? Oo. Yes. Red Saka na yung red. aroma niya, ma'am, sobrang Totoo, bango. yung
yung amoy niya, Yes, bongga. yes, yes. Sir, binibenta niyo to? Yes, actually available kami ngayon sa Robinson's Galleria. Iba-ibang mga grocery supermarkets. Yeah. Okay, sir, pag kunyari napapakain kami ng ganito or gusto namin bumisita, pwede ba? I-invite nyo sila para magpunta or bumili ng mga strawberries nyo. Ikaw na bahala kung gusto sabihin yung presyo. So yun, meron na nga palang strawberry farm dito sa Balagtas, Bulacan. Yes! Ang bagay doon. If gusto nyo bumisita, dito lang kami. We are open to anyone who wants to view and visit. If meron kaming stock na extra, you can also buy. So yun, visit us and experience this first in the Philippines na controlled environmental agriculture, planting strawberries. Sarap. O paano guys? Kakain na kami ng strawberry dito. Champagne na lang ang kulang. Baka sakali bumalik na yung boses ko. Ilang kilo ng strawberry bang bibili natin dito, Mama Dims? Balik sa inyo sa studio. Ito naman ito, sir. Bayan. Oh, ayan na nga. Huli-huli pa ako nag-aayos ng buhok. Kasi nga, sabi ko, ay, tingnan mo nga naman, may pa-strawberry. Ipupunta rin ako ng Baguio, pero sa Bulacan lang pala, meron na. Uy, nakaka-excite yung ganang technology, ha? Kakaiba yan. Yan yung mga welcome, kumbaga, information pagdating sa technology, yung pwede pagdating sa agriculture. Kaya nakakatulong sa urban farming. Yun. Maraming salamat, Laila! Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.